Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay January 5, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. 2026 National Budget. Nilagdaan na ni Pangulong Marcos Jr. Halos 92.5 billion pesos na unprogrammed funds. Finito! Walkthrough sa Quirino Grandstand isinagawa. 2 araw bago ang pahalik sa Poong Nazareno. 2 kongresista binigyan ng kopya ni Congressman Leandro Leviste ng listahan ng flood control project insertions. Retiradong Air Force General arestado sa kasong sedisyon matapos ipanawagan ng kanyang grupo ang pagbaba sa pwesto ni PBBM. Sa palakasan, Alex Ayala at Iva Jovic tinalo sina tennis legends Venus Williams at Elina Svitolina sa Auckland Open. At sa showbiz, K-pop megastars BTS magbabalik na. Detalye ng kanilang comeback album, alamin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasabatas sa 2026 National Budget na ayon sa palasyo ay walang halong pork barrel. Wala na rin dito ang nasa 92.5 billion pesos na unprogrammed funds na ayon sa mga kritiko ay madalas na abuso para sa korupsyon. Narito ang ating balitang A to Z. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mababahiran ng anomalya ang paggasta ng 6.793 trillion peso national budget ngayong 2026 matapos itong maisabatas ngayong Lunes, January 5. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Sa seremonya ng paglagda sa General Appropriations Act, ipinagmalaki ng Pangulo na tutugon ang naturang budget sa mga pangangailangan ng mga Pilipino, kabilang ang kalusugan. Education receives the highest allocation, amounting to over 1.34 trillion pesos. The 2026 GAA also has the largest health sector budget ever in the history of our country. 448.125 billion pesos, supporting our goal of promoting access to universal health care. Tiniyak rin ng palasyo na wala umanong pork barrel sa naturang pondo. Sa tingin namin, pork barrel free dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Sa kabila ng ayuda para sa mahihirap na nakapaloob sa budget, maghihigpit rin umano ang pamahalaan sa pamamahagi nito. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. Samantala, inanunsyo rin ng punong ehekutibo ang kanyang pagvito o pagbasura sa halos 92.5 billion pesos na mga proyekto na nasa ilalim ng unprogrammed appropriations. Ang UA ay standby na pondo na maaari lang magastos kung may sobrang kita ang gobyerno. Pero ayon sa ilang kritiko ay nagagamit umano sa korupsyon. I push further and reduce it to the absolute bare minimum. This shall be at the level lowest since 2019.
Matatandaang ibinalik ng Bicameral Conference Committee ang on-program funds na 243 billion pesos. Pero ivinito o ibinasura ng Pangulo ang karamihan sa mga ito, maliban na lang sa 3 line items. 3 item na lang ang natira. Support to foreign assisted projects, 97 billion 305 million. Revised AFP modernization program na 50 billion. At risk management program na 3.6 billion. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Bagamat marami ang navito, may mahigit 140 billion pesos na unprogrammed funds pa rin ang naisabatas sa 2026 GAA. Bagay na target questionin ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema. Ayon kay Erice, labag sa konstitusyon ang UA. Yung 43 billion doon, dapat nasa program funds. Ba't di mo nilagay doon sa program para mabayaran mo yung mga teachers, para mabayaran mo yung local government na share nila sapagkat ito ay mandatory obligations. Kung hindi makapag-raise ng additional revenue, ano ibig sabihin nun? Susubain ng gobyerno ang mga teacher at ang mga local government share. Kaya diyan ako tumututol sa ganyang sistema. Sa kabila ng kritisismo ni Erice, kapwa pinuri ni na Senate President Tito Soto at House Speaker Faustino Boji D. III ang 2026 GAA na anila ay pinakamalinis na budget. Naghain ng kanyang counter affidavit sa Department of Justice si Senator Joel Villanueva kasunod ng mga reklamong inihain ng National Bureau of Investigation kaugnay ng di umano'y maanumalyang flood control projects. Kasama ng counter affidavit, isinumite rin ang testimonya ng 3 saksi kabilang ang isang staff na umano'y tumanggap ng pera. Matapos ang isinagawang preliminary investigation ng DOJ, tinawag ng senador ang mga reklamo bilang tila kalokohan pero iginiit na haharap siya at susunod sa due process. Ayon naman sa kanyang abogadong si Ramon Esguera, kasong paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Crop Practices Act ang kinakaharap ni Villanueva. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng DOJ na si Polo Martinez, ang hiwalay na preliminary investigation na dinaluhan ni Villanueva at dating Senator Ramon Bong Revilla ay kaugnay ng DPWH project sa Bulacan na inulat na 100% completed pero di umano'y kulang-kulang o hindi napapakinabangan. Paglilinaw ng DOJ. Iba pa ang mga kasong ito sa 5 nauna ng flood control cases na naipasa na sa Office of the Ombudsman. Kasama rin sa iniimbestigahan ng kasong plunder laban kay Zaldico na hindi dumalo o nagpadala ng kinatawan sa pagdinig. Nandito tayo para ipakita yung commitment natin sa due process, sa legal process. Kaya tayo nandito despite the fact na yung paniniwala natin remains the same, na ridiculous talaga yung complaint. Pero siyempre, nire-respeto natin yung legal process and again, yung due process. Samantala, naghain ng kanyang counter affidavit ngayong Lunes si dating Senator Ramon Bong Revilla kaugnay na ikalawang reklamo sa umano'y maanumalyang flood control projects na ngayon ay sinusuri ng Department of Justice. Personal na humarap si Revilla sa preliminary investigation kasama ang kanyang mga abogado na mariing itinanggi ang mga paratang at testimonya ng mga saksi. Ayon kay Attorney Ramon Esguera, kinakaharap naman ni Revilla ang mga kaso ng direct at indirect bribery sa ilalim ng Revised Penal Code pero giit niyang walang matibay na ebidensya ang mga reklamo. Ito na ang ikalawang flood control case ni Revilla sa DOJ. Una narito ang kaugnay sa Sims Construction. Samantalang tumutukoy sa mga proyekto ng Wawaw Builders na parehong matatagpuan sa Bulacan ang ikalawang kaso ni Revilla. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mang-abala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan.
hindi ito dapat pakinggan dahil ito ay walang bigat at walang halaga. Matapos ang holiday season, isang selebrasyon sa mga mananampalatayang Pilipino ang muling gugunitain. Yan nga ang pista ng itim na poong Nazareno. Kaugnay niyan, tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na puspusan na ang kanilang paghahanda para sa dagsa ng mga tao, lalo na sa unang gabi ng pahalik sa January 7. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Ilang araw bago ang kapistahan ng itim na poong Nazareno, nagsagawa ng walkthrough sa Quirino Grandstand si Metropolitan Manila Development Authority General Manager at Spokesperson Nicolas Torred III. Ito'y para inspeksyonin ang magiging daloy ng taunang pahalik sa imahe na magsisimula sa January 7 alas 7 ng gabi. Titingnan ang efficacy ng ating mga plano. Titingnan kung ito ay mag-work and then we'll make adjustments as necessary. Pinag-aaralan ng ahensya, organizers at pamunuan ng Quiapo Church kung susundin ang nakagawi ang diretsyong andar ng linya sa pahalik o babaguhin ito para sa kaayusan ng mga namamanata. Pagka pumasok daw po dito ngayon, pagka after ng pahalik, mag-u-turn daw po doon sa taas o balik po doon sa kabila. Kaya meron po tayong isasara na portion doon sa taas para hindi magbababad yung mga tao. Pinababalik ang pagkasabi nga kanina ni Sir na dyan kasi ang ruta ng senior pabalik. So, as much as possible ay binabawasan nila ang volume ng tao. Ina-anticipate kasi na ang senior ay dadaan sa direksyon ng Manila Hotel dahil dyan lalabas eh. Unti-unti na ring siniset up ang pagdarausan sa Quirino Grandstand. Gayong inaasahang dadagsa ang napakaraming debotong nais humalik at magbigay pugay sa Jesus Nazareno. Kung noong nakaraang taon, nasa tinatayang mahigit 20,000 katao ang crowd ng pahalik. Ngayong taon, inaasahan itong dodoble pa. We're expecting at least 20,000 on the night ng Misa Mayor ng ating Senyor. Mas doble ang aming in-expect. Like nung Thanksgiving natin, mas maraming tao. Nung replica blessing, dumoble ang ating mga replicang nagpa-bless. Paalala naman ng mga otoridad, huwag munang ipilit ang pagpunta sa Quirino sa January 6 dahil gabi ng January 7 pa ang ganap nitong simula. Iba pa nilang paalala, huwag nang magdala ng malalaking bag kung hindi naman maiiwasan, transparent at madaling bantayan na bag ang dalhin. Huwag magdala ng kahit anong patalim at firearms. Bawal ding magdala ng anumang babasagin na bagay. Ipatutupad din ang no-fly zone, drone zone at sail zone malapit sa Quirino Grandstand at maging sa Quiapo Church. At hanggat maaari, Yung mga may karamdaman, sakit, mga bata, hindi naman diniscourage po namin makapunta sana. At sana, kasi mahaba po ang pila. Anticipate po natin 2 hanggang 3 oras bago tayo dumating sa pahalik. So sana po, yung mga may karamdaman, although alam ko, yun yung ating kagustuhan na gumaling, pero mas magandang safe tayo. nasa mahigit 1,000 MMDA personnel din ang ide-deploy sa pahalik ayon kay Torre, kabilang na ang mga nasa medical assistance para sa agarang tulong. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Mga ka-A to Z, kasabay ng pag-back to reality, sasalubong din po sa mga motorista ang dagdag bawas sa produktong petrolyo ngayong Martes. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa 10 sentimo ang bawas sa kada litro ng gasolina, 10 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene, habang may 20 centavos rin na itataas sa kada litro ng diesel. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod ito ng nangyayaring geopolitical disputes sa ilang mga bansa, maging oversupply sa pandaigdigang merkado. Kaya po, magpakarga na. Sa labas ng bansa, nagbabala si US President Donald Trump na magbabayad ng napakalaking presyo ang bagong pinuno ng Venezuela kung hindi ito makipagtutulungan sa Amerika. Yan ay matapos ngang arestuhin at ikulong ng US forces si dating Venezuelan President Nicolas Maduro. Ayon kay Trump, mas malaki pa raw anya ang parusang haharapin ni Interim President Delcy Rodriguez kung hindi anya gagawin ang tama.
Inilabas ang pahayag matapos ang madugong operasyon ng Amerika noong Sabado ng madaling araw kung saan binomba ang mga target militar sa Caracas at dinakip si Maduro at ang kanyang asawa. Dinala si Maduro sa New York para harapin ang kasong narco-trafficking at inaasahang haharap sa hukuman sa Lunes. Sinabi ng Trump administration na handa itong makipagtrabaho sa pamahalaan ng Venezuela kung matutugunan ang layunin ng US kabilang ang pagbubukas ng access sa malalaking oil reserve ng naturang bansa. Kaugnay niyan, nagmarcha ngayong Lunes ng umaga ang iba-ibang progresibong grupo patungo sa harap ng US Embassy para kondinahin ang umano'y mga ataking militar at destabilization efforts ng Estados Unidos laban sa Venezuela na anila ay labag sa soberanya at naglalagay sa sibilyan sa panganib. Pinigil ng mga tauhan ng Manila Police District ang protesta at pinahinto ang mga rallyista sa kanto ng Calaw at Rojas Boulevard kung saan nila isinagawa ang programa. Bitbit ang mga placard, tinawag nilang imperialistang agresyon ito ng USA at nananawagan ng paggalang sa karapatan ng Venezuela sa sariling pagpapasya. Ayon sa mga nag-organisa, bahagi ang pagkilos ng pagpapakita ng solidaridad sa mga mamamayang Venezuelan matapos nga ang nakaraang tensyon sa pagitan ng US at pamahalaan ng Venezuela. Sinabi naman ng mga miyembro ng Makabayan Bloc na naghain sila ng resolusyon na kukondena sa umano'y pag-atake ng US sa oil reserves ng Venezuela. Dito tayo para kondinahin itong agresyon na ginawa ni Trump at ng US sa Venezuela. Ito ay banta sa seguridad, kapayapaan ng buong mundo. It will also set a bad precedent na ang US pwedeng mag-kidnap ng kahit sinong head of state para sa tingin niya ay banta sa kanyang interes. Pangmalakasan ang naging simula ng 2026 season ni Alex Ayala matapos umusad sa quarterfinals ng ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Kasama ang American na si Iva Jovic, tinalo ni Ayala ang veteranong doubles duo na binubuo ni Venus Williams at Ukrainian star na si Elina Svitolina sa score na 7-6, 6-1. Naging dikit ang unang set, nagkaroon ng 2-0 lead ang Ayala-Jovic duo pero nahabol at naungusan pa. Sa kabila nito ay nakabawi sina Ayala mula sa 4-2 at 5-6 na deficit at sinelyohan ang set sa tiebreak. Dala ang momentum, kinontrol na nila ang ikalawang set at madaling nakuha ang panalo. Ayon kay Ayala, mahalaga ang pagpapanatili ng enerhiya at tibay ng loob matapos ang matinding unang set. Isa itong malaking panalo para sa Filipina tennis ace laban sa pares na may kabuuang 16 lang naman na Grand Slam double titles. Kaya super congratulations, Alex! Susunod, retired Air Force General arestado sa kasong sedisyon matapos ipanawagan ng kanyang grupo ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Marcos. Samantala, dalawang kongresista binigyan ng kopya ni Congressman Leandro Leviste ng listahan ng Flood Control Project insertions. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inaresto ng Philippine National Police ang isang retired Air Force General nitong Lunes ng umaga sa kasong sedisyon. Matapos ipanawagan ng kanyang grupo ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Depensa ni retired General Romeo Poquis. Inihahayag lang nila ang saloobin ng taong bayan laban sa korupsyon sa gobyerno. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa bisa ng warrant na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court, inaresto si retired Air Force General Romeo Poquis sa kanyang pagdating sa NAIA nitong Lunes ng umaga mula sa kanyang biyahe sa Thailand. Nagugat ang kasong sedition laban kay Poquis matapos magsagawa ng rally ang United People's Initiative noong Nobyembre para ipanawagan ng pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng flood control corruption issue. Si Poquis ang convener ng grupo.
Dinala si Pukis sa Camp Crame sa Quezon City para sa booking procedure, pagkuha ng mugshot, fingerprint at medical check-up. Matapos ito, tumungo siya sa Quezon City RTC para magbayad ng piyansa sa halagang 48,000 pesos. Iginawad naman ng korte ang pansamantalang paglaya kay Pukis. Pahayag ng retired general. Bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, hinuhuli, inaarestong tulad ko? Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao, na tulad ninyo, tulad natin lahat. Kinundi na naman ni Atty. Ferdinand Topacio ang pag-aresto sa kanyang kliyente. Ang paglabag po sa karapatan ng aming kliyente. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. Ayon sa kampo ng retired general, sasampahan nila ng kasong administratibo ang mga PNP personnel na umaresto sa kanilang kliyente. Ayon naman sa CIDG, dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto. Binasahan natin siya ng Miranda rights niya, pinaalam natin yung warrant of arrest for inciting to sedition. Ayon kay Pukis, tuloy-tuloy ang pagpapahayag ng damdamin ng United People's Initiative laban sa korupsyon sa pamahalaan. Nakatakda ang arraignment ni Pukis sa January 14. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hindi lamang si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste ang may kopya ng Anyay Cabral files dahil ibinahagi na niya ito sa 2 pang kongresista. Kinumpirma naman ng abogado ni Cabral na may mga dokumentong kinuha si Leviste mula sa opisina ng dating opisyal. Bukod rito, may nauna na umanong suicide attempt ang yumaong DPWH Undersecretary. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Magkakasama sa kainan nitong linggo, January 4, sina Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste at kapwa bagitong mambabatas na sina Kamanggagawa Party List Congressman Eli San Fernando at Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Bumati si Leviste ng mapayapang bagong taon, sabay sabing may kopya na ang mga kasamahang mambabatas ng listahan ng flood control project insertions. Bahagi ito ng Cabral Files o mga dokumento ng yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kinumpirma ng kampo ni Cabral na may ilang dokumentong kinuha si Leviste sa tanggapan ng dating DPWH official. I've seen a document that's ostensibly similar to the document that was released by Congressman Leviste, but I cannot say with absolute certainty that it's the same because I have not seen the entire document that Congressman Leviste claims to possess. Gayunman, may 6 na kahon na mga dokumento nilang hindi pa makita hanggang sa ngayon. We don't have it in our possession. The family don't know where they are, so we don't know where it's stashed at the moment. We are trying to figure out where Ms. Cabral, she took it out. Ayon sa abogado, sa kasagsagan ng flood control scandal, lubhang naapektuhan ang mental health ni Cabral pero tumanggi siyang magpakonsulta sa espesyalista. Lumala pa ito nang sabihin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Cabral ang may overall control sa budget ng ahensya. Ibinunyag ng abogado na may nauna ng suicide attempt si Cabral. She tried to hurt herself with a knife, but the daughter was able to seize the knife from her. Okay. And then she jumped off stairs yata. Batay pa sa salaysay ng driver nung araw na namatay si Cabral, 2 beses siyang bumaba ng sasakyan upang silipin ang bangin sa lugar. They stopped at 2 other destinations pa prior along Cannon Road. So she was checking daw the height and the depth of the ravine. I'm not sure, but dumaga lang sila doon sa 3rd destination. Sinabi ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bubuksan ang computer ni Cabral at isasailalim sa forensic examination katuwang ang ibang ahensya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Ikinaalarma ng Department of Health ang pagdoble sa bilang ng mga naaksidente sa daan nitong 2025 holiday season na naitala sa 1,384 mula sa mahigit 600 taong 2024. Ayon sa ahensya, 7 sa bawat 10 kaso rito ay kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Samantala, sumirit naman sa 843 ang bilang ng mga naputukan nitong holiday season base sa datos ng Philippine National Police. Pinakamarami ang mula sa National Capital Region na may 206, sinundan naman ng 104 na naitala sa SOC Sargent. Ilabas ang kumot at sweater mga ka-A to Z. Malamig na unang Lunes nga ng taon ang nararanasan sa maraming bahagi ng bansa dahil sa patuloy na epekto ng amihan. Sa ulat ng Weather Bureau Pag-asa, pumalo sa 13.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City ngayong Lunes. 18.5 degrees naman sa Basco, Batanes. Naitala rin ngayong Lunes ang pinakamababang temperatura sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang dyan ang sa Tanay, sa Rizal na 18.6 degrees Celsius, Tuguegarao City na 19.8 degrees Celsius at sa Abukay, Bataan naman 19.4. Ayon pa sa Pag-asa, posibleng magpatuloy ang amihan sa malaking bahagi ng Luzon hanggang sa katapusan ng linggo. Kaya inaasahan ng malamig na panahon sa mga susunod na araw. Wala namang binabantayang anumang banta ng bagyo o sama ng panahon. The Kings are back. Armies around the world gising-gising na dahil magbabalik na sa entablado bilang isang grupo. Ang tinaguriang biggest boy band in the world ng henerasyon ngayon, ang BTS. Matapos nga ang halos 4 na taong pahinga sa pag-perform bilang isang grupo, dahil sa mandatory military service ng South Korea, handa na ang K-pop group na BTS na paindaki ng fans at manguna muli sa music charts. Kasado na po sa March 20, 2026 ang much-awaited comeback ng grupo ayon sa kanilang entertainment label na Big Hit Music. Nakatakda rin silang maglabas ng album na may 14 na tracks featuring ang honest stories ng grupo na nais nilang ibahagi sa fans. But wait, there's more dahil kasunod ng album announcement, sa January 14 po, ilalabas naman ng kanilang label ang schedule ng kanilang world tour ngayong taon. What a great way to start the year para sa fans ng BTS at ARMYs. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Miss Universe 2018 Catriona Gray nagbahagi ng mga sandali ng kanyang bonding time kasama ang mga magulang sa Australia. Manatiling ang katutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kat, balik Queensland. Kasabay ng holiday season, binahagi ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang mga sandali ng kanyang bonding time kasama ang mga magulang sa Queensland, Australia. Masaya ngang ibinahagi ng beauty queen ang ilang larawan kung saan siya anyay lumaki sa Australia. Sa isang Instagram post, caption niya ang "Back in the state that raised me" na umani ng papuri at comments sa netizens. Matapos niyang makapiling ang kanyang pamilya at kamag-anak para makapagbakasyon naman from work. Isinilang sa Cairns, Queensland ang Filipino-Australian beauty queen na anak ng Scottish immigrant sa Australia na si Ian Gray at ang Pinay na si Mommy Normita Magnayon. Para mag-enjoy ang buong pamilya, lahat na ata gagawin. Mag-iisip ng games na talaga namang kinagigiliwan ng lahat. Pero, swerte pa rin bang maituturing kung ang inaasam-asam mong premyo tila nag-ibla? Sablay nga ba o jackpot? Panoorin ang video. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o story ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi sa ating
Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa American motivational speaker at author na si Earl Nightingale. Ang sabi niya, "Nagiging ano tayo, batay sa ating pinag-iisipan." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.